Yo, what's up, what's up, what's up? Ako nga pala si Creeply at tayo muling nagbabalik sa panibagong episode ng basihan ng bawat Break It Down. So, mamaya pa sana ako gagawa nito Kaso yung problema, putang ina si YouTube. Sinend yung pera ni YouTube So, tangina sino ba naman ako para hindi ganahan mag-grind pre. So, May 1 ngayon, tang ina, Happy Labor's Day. Di ko alam kung may happy ba dapat, pero shoutout nga pala sa suot ko, Jordan Cross Clothing mga pre. Maraming salamat. Kaso napansin ko tangina di ka nagpadala nung huli kong laban. So, bakit kaya ganun pre? Anyways, shoutout nga din pala kay Livy at shoutout nga pala sa clothing namin. Meron pa dapat ako ilalagay ditong ads putang ina di ko lang nahanap kung sino So, pasensya ka na. Sa sunod na lang. Hanapin ko ulit mamaya. Um, hmm. So yun, papanoorin natin tong GL versus Lipcram. Parang ang tagal ko nang napanood to. Dikdikan daw to putang ina yan. So oo nga, parang naalala ko dikdikan din naman. So papatagalin pa ba natin to mga kaibigan? Mukhang mag-live pala ako pagkatapos nito habang nag-upload, di ba? Kasi putang ina, nakakahiya naman sa inyo Pasensya na kayo, medyo maaga, medyo naayos-ayos na yung body clock natin ng konti. Kasi yun nga, kakatapos lang ng laban, pahinga muna tayo ng mga ilang araw bago tayo. Teka lang mga kaibigan puking ina nyo. Pahinga lang muna tayo ng mga ilang araw bago tayo magsulat na naman. At baka manood nga pala kayo dun sa dun sa zoning gaganapin sa QC, napakaangas nun. Dun sa pangalawa, May 31st yata yun magkalaban. May battle yung ating mga kaibigan Bicol Boys na si Atom sa si Cygnus. At si Cygnus yung main event doon, puta ina Chipin mo yun, tatanga-tanga nag-main event. Anyway, so wag na natin patagalin to. Game na tayo kagad. Panoorin na natin yung GL vs. Lipcram. Yes, sir. At available muna sa mga events natin, pero palakihin. Sa ganad ko, Palo Leyte represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay GL. Banayan, mga gamu-gamu ay umayakap ay maaari magliyaw, magliliwanag, alapa. Kakigingin no? Putang ina. Yes, sir. Aplalaganap. Teachers Day, tsaka RQP, tsaka mga nang iba. Ang ina, At sa grabe kaliwa ko GL. naman, Malabon at Las Piñas represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Lipcram. Kasi para sa'yo wala akong tama na ginagawa. Puking ina mo, Lipcram, gagi ka, muntikan ka na nakaraan pre. Anyways, napaka-solid din ng performance ni Lipcram, kaso putang ina, ang angas din ni Aubrey. Parang hindi, ayoko na siguro mag-spoil. Pero depende siguro pag nasa mood. Pero yun, tangina, pagpatuloy na natin. Baka nyo si Lipcram, di ko alam kung sunod na laban yung kung saan ka lang talaga. Alin ba dun sa dalawa ang masakit pa dun? Tingin ko na sa'yo isang ama. Isang tama para gusto ko na malaking shoutout nga pala sa Marcelo's Cafe sa Victoria, Canada. At syempre pakipollow sa Twitch, CC. Tangina, ganito yung mga trip kong ambience pag bago mag-umpisa pa lang yung battle. Yung parang yung mga tao nag-cheer na sa mga pangalan nyo. Parang hindi pa nag-uumpisa yung laban, tingin ko, tangina, classic in the making na pre. Share ko lang. GAPS at Bagsila. Happy birthday kay Pinsan Darren Marcelo sa Cyper Philippines. Tagal mo na mag-shout. 13, Bolt PH, Team Quiet, Papa Kels, Boss Q ng Q3 Wear, Hassel 4D, People Production, Team Mama Jem, pagaling ko. Nanalo ng coin toss si Lipcram. Pili niyo ba una si GL? Tig-2 minuto dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, unang banat, Vuelta Valenton 10, GL. Yo, walang call out ngayong gabi. Ikaw lang mababaon. Walang 12-month scheme pero akin yung taon Walang nakapansin? Sabi ko ano ba si MB? Kaninong Marshall? Gaano kagago? Saan? Kailan? Paano maging? Sino ba si? Mga panghalip na pananong pero di ko na ginamit. At ngayon yung malalaman ng sagot sa bakit. Game! Kung mapapansin nyo si GL kada lagi siya nag-uumpisa parang parang laging may ano ba tawag doon? Parang yung ang nakaraan, kumbaga sa sa TV. Parang yun, parang nire-recall niya muna kung ano ba yung mga nangyari. Pero napakaangas. Pero yun lang, share ko lang. Nang bakit? Bakit? Kasi old gods ka na men. Sheesh! Yes! Yung tugon ni Arik, pero di ko kasalanan ba tunog sarcastic? O style niya,
style mocking, sasabihin, ang daling gawin ng train of thought. Oo, alam ko, kaso ba't di nyo nagawa mga 6 years ago? Yun yung tingin ko din bilang ano, kung gusto mong tumatak na tao or tumatak na battle rapper dito sa Flip Top, putang ina, kailangan talagang may ma-offer kang bago eh. So, tulad yan, yung train of thought ni GL, parang siya yung mas ano, yun, gumawa ng ganun hanggang parang si Mot, yung anagram ni Mot, di ba? Polo rhyme ni Lancita, ni Lanceta Invictus. Sino pa ba yung mga tumatak na ano? Basta mga ganun. Kaya yun, tingnan nyo, parang may sarili siyang ano, karakter. Tulad na ito ni GL, tangina, napakalakas nito. Napakatalinong tao, pre. Iba yung madaling gawin sa madaling gayahin, tama. Iba yung classical sa remix at lilipas din yun. Iba yung symphony ni Mozart sa Nokia ringtone. Iba yung malalim mag-compose sa mababaw mag-cover. So please think, kung susunod ka lang sa lyrics, siguradong lip sync. Kaya train lang ng train habang sumasakay yung tao habang ako na bahala mag-isip ng bago kasi yun daw yung bagong meta. Ha? Aking lumang laro? Hindi. Ang bagong meta ngayon ay i-call out ako! Ano? Noong mga panahon na to, napakadaming nagko-call out kay GL talaga eh, no? Yung, ewan, kasi, ang pinaka naalala kong panay call out dito is Slack One. Yung tipong kala talaga ni Slack One, papansinin dyan, no? Pero yun, mga panay call out sila dito, kay GL, parang gusto nilang silatin. Puking inang yan. Yun lang, tangina, share ko lang. Solid. Yo! Kasi tawag nila sa punchlines, drops. Drops. Ayos naman, pero marami silang naaambunan, oo. Kinokolekta ay drops, boy, bulag ba yan? Di na yan drops, huy, ulan na yan! Pero Tinutukoy yatang ni GL na drops, baka drafts, yung FTS. Tapos parang pre-nounce niya lang ng drops. Tingin ko minsan eh. Hindi ko alam kung may mga MC bang gumagamit yan. Pero minsan nagagawa ko rin yan. Halimbawa, nasa labas ako tumatambay. Tapos meron ako nakitang kagi mo kung pwede itong sulatan. So yun, kolekta lang ng mga ideya. Tapos pag nasa mood na, yun, biglang pakpukpo ka na. Diyan na yung babadan na ng pagsusulat, pag-aayos ng mga kashitan. So yun, drops. di yan sukatan ng sulatan at walang sabit. Bakit? Simpleng ambagan ng ideya at tinotolerate yun. Oh, it's raining in Manila. Sabay-sabay mag-brainstorm. Hello, boys. Libre ka ba? Libre kita. Bakit? May ideas ka ba dyan? Para ako ay sumabay. Cleopatra, hihingi ng drop sa poison para pumatay. Kaya nakagat ng ahas, yung eksena dyan legit. Matapos sumipsip sa poison, spit naman ng lip, Napakalakas nun eh, no? Putang ina, parang naalala ko to, tingin ko dun sa sulat na yun, dun sa punchline na yun, yung Cleopatra, humihingi ng drop sa poison para pumatay, tas yun, i-spit naman pagtapos sumipsip sa poison, i-spit naman ng lip. Parang sa akin, kalibel siya nung kita mo automatic ni Lancete. Napaka-perfectong 4 lines din nun. Yun, pagtapos sipin, di ba? Parang may imagine nyo nakagat ng cobra. Pag sip-sip ng poison, i-spit naman ng lip. Putang inang GL to eh, no? Ba't kaya di ko naisip yun? Sabagay, tingin ko wala din naman akong kakayahan maisip yun. Pero gagi, napaka-solid nung punchline na yun, putang ina. Perfecto, pre. Ang inang sakit pa ba ng nung ano sa husa. Oo, no chill. Sa rapper na low skill, huy feel. Isa ka lang isdang sumasabay sa agos ng dagat na may oil spill. For real, polluted na yung liquid yung iyong binasbas. Yung deliver solid pero linya gas. Tas, walang bagong formula. That's whack, you're stuck sa basic. Silipin mo, solution ko. Oh fuck, acidic. Kasi skim ko Silipin mo, solution ko, oh fuck, acidic. Solution, yung ba yung yung mga acid na yung mga salicylic acid ganun. Yun yata yan eh. Hindi ko sure kung tama ako, pa-comment na lang ako mga kaibigan, puking ina niya. Ay, mixture ng
Chlorine, cider, oxidizer, toxic geyser, toxin, viper, using hyper, stone denizer, stonefish, spider, morphine, Pfizer, urine, diaper at yun lamog ka. All in, fire, tongjin, lighter at bubom sabog ka! Kasi kala mo random, pakay ko arson, Komodo na dragon, unang SS ni Davion, monox Komodo na dragon, unang SS ni Davion. Fuck. Sa Dota mga kaibigan, alam nyo na side yun. carbon, argon, bygone ilang beses na bayon ikay, peste sa nayon, at ito'y higit pa sa 13 na lason. Gagi, oo. Parang nag-angulo si GL yung mga oxidizer, viving fire. Ano siguro yun? Baka mga lason siguro yun. So, tingin ko yun siguro yung pinupunto niya dito. Tapos parang sinasabi niya, putang ina, higit pa yun sa 13 na lason. So yun, parang naaangulo pa rin si Poison dito kay Mark Phil. Kasi ako yung solo flight, ito yung todo hits. Ako solo when I write, ito apologist. Naka-party, naka-duo, kahit ano yung combo lip. Dahil di mo trip mag-solo, kay patay sa solo trip, mamaya na yung iba. Yung trip ng solo, kay patay sa solo. Solid ng round 1 ni GL eh, no? Tumatak sa akin doon yung ano, yung spit naman ng lip. Tangina, mahirap tibagin yun, pre. Sige, pakinggan muna natin to si Mark Phil. Go sa ano, para sa ano. Kapitolyo. Tanginan ko. Tanginan to, napakahaba pa ng skim. Dicer, fire, dancer. Tapos magtitimpla lang ng gin. Tanginan to. Nalasing ako, paikot-ikot mo. Ayop ka. Yo! Yung mga all gods ay kinall out ng coops na yan. Eh mga wala na yun sa prime para masabing who's the man. O baka para maka-shortcut. Tus ka dyan. Mag-ahamon na lang mga thunders pa. Sus naman! Kasi yung mga hinamon itong Sus naman. Fuck. engot, di na maka-all-out par, tipong lack of bar. Kaya ang dumating si Kratos na pang God of War. Marami yung nagsabi sa akin, ako daw ay alanganin, di ko kayang sumabay sa'yo. Pero kahit di mo man maamin, alam mong may tulog ka sa akin, kahit repin mo, palo. Kasi nakasabay na kita sa tournament. Kaso itong current nyo sa second round, kinapos agad yung rima. Habang sa finals by, naging present ay yung lip cram ng new era. Talagang panalo bawat linya. Nagparte-parte sa kita. At kung tumalo sa'yo noon, ay binigyan ko pang partida. Kaso absent nung sunugan. Kaya nag-iyakan yung mga gago. Kaya paano ako papakitaan ng galing grupong alas 4 kung alauna pa lang tulog na ako? Di natin makakaila yung lupit ni Lipcram eh, no? Kaso putang ina, simula nga nung parang nakabangga niya yan sila Sir Looney, yung mga, yung hindi siya sumipot, tangina, parang dun dumami yung ano eh. Dun dumami yung bad trip dito kay Lipcram. Pero putang ina, di natin may kakaila yung skill ng taon to. Lipcram. Abangan nyo pala si Lipcram sa ano, sa Isa Buhay mga kaibigan. Sunod na kalaban niya ay si K-Ram. Di ko alam kung saan gaganapin laban nila. Pero tingin ko yung sa amin yata gaganapin sa gubat. So, yun, simula nung nagka-issue, putang ina. Dami ng bad trip dito eh. Ito ba yung nagtatawag ng all gods? Ito ba yung nagtatawag ng all gods? Tipong si Looney at si Apex yung hangad niyang sungkitin. Ikaw kaya mo lang magtawag ng all gods, ako kaya ko silang hindi siputin. Kaya ngayon, alam mo na, ano pinagkaiba natin? Ikaw tawag ng tawag sa kanila, sila naman tawag ng tawag sa akin. Ring ng ring yung telepono ko. Eh ang himbing ng aking sleep, pagtingin Sa pa doon, tangina, inubo ako eh. naman tawag ng tawag sa akin. Fuck. So
solid yung anong yun eh, no? Parang kung iisipin natin sa mga pangmatalinong paraan yung Cleopatra tas i-spit naman nung lip yung ano na round 1 ni GL, parang ito naman parang dinadala siya ni Lipcram sa comedy saka sa performance na ano. Yun, tignan nyo, tangina, masaya yung mga madlang people. Kaso sabi ni Lipcram, ha! Putang. Ring ng ring yung telepono ko. Eh ang himbing ng aking sleep, pagtingin ko, wow! All gods! Restrict! Hoy, wala ka pang napapatunayan. Puro ka kagad kayabangan, nagawa ka lang palakpakan. Yung pagtatawag, sinakyan nyo naman kahit wala pang karapatan. Kaya tigilan mo ako, Teddy Corpus. Kaya tigilan mo ako, Teddy Corpus. Uuwi kang may trauma at tulala. Nasa showtime ka ng iyong karir. Ngayon sa akin ka, mabubulaga. Summer later, rep. Showtime ka ng yung career, ngayon sa akin ka mabubulaga. Putang ina. TV bars. Dame, buong palo magre-react. Kasi di ako yung TVJ. Nasa palo masisibak. Di ako yung TVJ. Nasa Paloma si... gagi, Tito Vic and Joey. Di ako yung TVJ. Nasa Paloma sisibak. Solid. Ano yun? Kilala nyo yun? Si Pepsi Paloma. Tapos si GL taga Palo. Tangina, may silbi ba yung mga pagre-review ko ng ganun? Pero kahit pa paano, nahuli ko naman. So, game. Paloma sisibak. Train of thoughts yung kanyang porte at sandatang panggiba. Para sa kanya, napaka-special tang ina. What if madali lang gawin yung train of thoughts? Di naman sa pinag-overthink kita. Kasi siya daw yung bagong mukha ng flip top. Talaga? Bagong foundation ng battle rap? Kapala. Huwag masyadong makapal yung apog. Hindi ka nakakatakot kahit pang balakid pa yung sinasalamin mo. Ibabad nyo to sa battle rap. Lulutang din yung pagkawak, pustahan, mangungulangot na rin to. Kasi sa ganyan niya na postura, nabibilog niya kayo. Kunyari, gets ko kanyang linya para matalino din ako. Sinasakyan lamang tong nerd sa kanyang breeding at posturang mataas yung grades. Walang mapipintas, maraming halimaw dyan sa stage. Huwag kang feeling mas, hindi nyo lang ma-appreciate kasi walang reading glass. Kaya kadalasan laban niya one-sided, di pa ba apparent? Nabubulag kayo ng reading glass, subukan nyo maging transparent. Tangina, ikaw yung bet nila sa comment na magbibigay sa akin ng lecture. Oo, mabigat nga daw tong current, pero iba ako pag na-pressure. Current pressure. Round 1, tingin nyo kanino kayo doon mga kaibigan. Pareha silang solid eh, no? Pareha silang solid, putang ina. I-spit naman ng lip. Pero yun yung tumatak din talaga sa akin. Pero yun nga, yung mga komedya ni Lipcram dito parang natatabunan. Hindi siya natatabunan, parang pumapantay din naman dun. So tingin ko, kung ako hurado dito, tas putang ina, magpapabibo ako sa tingin ko, yung round 1, gagawin natin tong tabla para sa unang bira. Tingin ko parang medyo naging off din kasi yung sa tingin ko lang sino ba naman ako para paniwalaan nyo. Pero para sa akin, parang medyo naging off yung oxidizer ni GL, parang ewan, para lang sa akin. Tapos napiloso pa siya ni Lipcram. So sige, gawin nating round 1 ay tabla. Napaka-solid nila pareho. Yun, putang ina. Hindi natin pwedeng yung i-spit naman ng lip, putang ina. Napakalakas talaga noon, pre. So game tayo sa round 2. Yo! Sunod na bakit? Bakit? Ba't nyo ba palaging dinadamay si Badang? Well, ito na yung big reveal. At ito'y nakatadhana na si Badang yung dahilan ba't muntik siyang madimanda, makinig. Isabuhay 2016, first round, Looney versus Badang. Obvious naman, nagpatalo si Badang, tama? Tama. So next round, Looney versus G-Clown. Si Loons, nag-costume ng payaso. At yun panalo. Now, 3 years later, Isabuhay 2019, second round. G-Clown versus Lipcram, Diyos ko. Nag-costume din si Undo.
Dahil tamod daw sa ni Looney yung makeup special, pinamukha yung Modtax ng mistulang facial. Ew! Ginaya mo yung Namukha yung- paggagaya, kaya stupid yung rounds. Klinon mo yung clone, kaya na-clown ka ng clown, kaya... Magandang silip yun eh, no? Laban ni Looney sa ni G-Clown. Yun, naka-clown dun si si Loons. Tapos biglang nung laban din ni G-Clown sa ni Lipcram, tangina na ganun din yung ginagawa ni Lipcram. Kagi, magandang yun, magandang butas. Solid. Sa semis, G-Clown versus Apex. Ouch! Silip na walan. Yung suntok sa haring araw, naging suntok sa buwan. Pero okay lang, kasi 3 years later, Apex versus Lipcram, kinasasasunugan. At doon ko na-connect. Nagets nyo ba? Yung domino effect. Kung kay Looney si Badang, di sana nagpatalo. Walang G-Clown versus Looney na naging payaso. Walang costume, walang makeup. Tayo na neto ni GL, no? Para kung si Looney, kung si Badang hindi nagpatalo kay Looney, tapos yung mukha niya ang seryoso. Na naging palyado kay G-Clown, ikaw yung nanalo sa semis, ikaw yung kasado, at kayo sana ni Apex dito sa entablado. So, wala sanang Apex versus Lipcram dun sa sunugan. Walang 25K na ginawa mong hulugan. Di ka sana nawala at walang issue malamang. Lahat ng yon dahil lang nagpatalo si Badang. Galing ni GL magkwento eh, no? Parang, putang ina, ganito kasi yung kwento nun. Tingin ko sa, napaka-solid, gagi. Ang solid ng magiging punto sa bandang huli. Pero ano ba? Parang madaming medyo nasayang na oras eh, no? Pero ganun din kasi talaga yung technique ni GL eh. Parang iipunin niya na muna ng konti. Tapos putang ina, doon ka na niya bibibirahin pag sa may bandang huli. Kumbaga pag naglaro ka ng Tetris, no, iniipon mo na muna sa gilid yung mga tas biglang boom, putang ina, raratrating ka na. Share ko lang. Grabe no? Ang haba-haba ng setup, tas yung punchline, one of the lamest. Nasayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Yan o, putang ina, di ba? Parang mahaba muna yung setup niya nung una. Tapos bigla na siya mag-1 to dito na sunod-sunod hanggang malatayan kang puki ng ina ka. Solid. Parang oras ni Apex. Bakit? Parang oras ni Apex. Ang inang yan. Ba't kaya no? Ano kaya yung sa tingin nyo kaya, pre? Meron ba, may mga study dyan na na yan, tulad yan. May mga oras din kasi na sa totoo lang yan yung medyo nagiging problema ko ngayong simula nung nasabi ko na ito noong nakaraan, simula nung nag-comeback ako kay Frus, parang nagkakaroon ako ng problemang ganito. Sana wag naman mangyari sa mga susunod. Kahit pinapractice ko siya ng maayos, parang sumasagi yung putang inang yan. Hindi tulad ng mga early days ko hanggang yung sa laban namin ni Zaid, parang hindi pa tapos, putang ina, alam ko na. Pero meron akong isang parang yun, medyo na shuffle. Yung laban ko kay J King, yung ender ko doon, putang ina, nagkanda buhol pre. Pero yun, ito alam natin na ito yung pinakayo ko talagang mangyayari saka lahat ng laban ko, saka sa lahat ng laban din naman ng mga ibang MCs yung magkaganto, yung minsan makakalimot ka. So, pero hindi din natin talaga siguro may iwasan. Pero hanggang kaya sana, putang ina. Sana maiwasan. Pero, sayang. Yo, sayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Bakit? Ha? Pero bakit? Ha? Mark Phil ka pa naman. Pero iba sa lente. Itong Mark Phil and Mark Cagente. Pero di ka magiging batusay kahit todo mag-practice tong bobo na artist. May talim lamang yung lip, yung Zoro sa One Piece. Oo, the fact is, Yung etong mga binabanat ni Jel, eto na sana yung para mag-pay off na yung setup niya ng medyo mahaba-haba dun sa Badang. Eto na dapat yun eh. Kumbaga, ang sasampal-sampalin na niya dito si Lipcram eh. Kaso, dahil dun sa parang nakalimot siya ng konti yun, medyo nabawasan ng epekto. Medyo nasayang. Puking ina. merong intensyon. Pero gaya nga ni Zoro, wala siyang direksyon. Ano feeling?
Nasa radar ng iba, di ka masagap. Na nung di ka sumipot, dun ka lang hinahanap. Ano feeling? Na kailangan pa ng Yun, kung hindi nag-joke si GL tas nung nabanat nyo yun na maayos, nung hindi kasi nipot nung ka lang hinahanap, ano yun, tingin ko makakadala yun ng mga tropa pits natin. gimmicks pag feeling buang. Kasi di kasi sikat sa battles mo lang. Ikaw yung mark, pero walang marka ang yung daan. Ikaw yung feel, pero di maramdaman. Walang may Feel. Ikaw yung mark, pero walang ano yun. Tapos ikaw yung feel, pero walang maramdaman. Kagi, eto na. pag feeling buang. Kasi di kasi sikat sa battles mo lang. Ikaw yung mark, pero walang marka ang yung daan. Ikaw yung feel, pero di maramdaman. Walang may pakisayo, except sa bashers. Ako bulong sa black market, ito online scammer. Kasi si J. King may tagay. Si Jonas may MP Light. Pero meron din si Lip. Meron siyang FB Live. FB Live, every night, nagiging nagger ka. Oo, gangster pa. Nagamon ng medical, nakita tuloy na cancer ka. Pero palusot ay mauwi siya. Galawang hudas abay. Yung ininom na alcohol, diretso hugas kamay, aray. Pero wala tong personals, bakit? Ayoko rin namang ulol. Sana matuwid yung lip at wag sanang mabulol. Kakamayan pa rin kita. Sana yung alak makontrol. Pero wag mo nang hayaang payain ka ng alcohol. Puro gimmick. Ay, nako, gagi, angas nun, pre. Huwag mo nang pahiyain ka ng alcohol, sabay ano. Tangina, Ganda. pinring up pa yung sunugan. Yung angulo mo, mintis. Puro ka sunugan. Ano yun? Yung ligang di na nag-e-exist? O asan na yung mga boplax? Wala na, in contract? Tanginang yan. Pero pag napanood daw tong si GL ay isang experience. Experience nga. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Yan, isa lang, experience lang, ganyan. Let's go. Tanginang yan. Tanginang to. Pag napanood ka isang experience, ano yun, dapat ikwento everyday? Pwedeng ilagay sa resume? Gago pala yan. Lahat tayo dito pag napanood isang experience. Ang damot mo naman. Tanapiling icon na ng hip-hop porket napuri lang ni Marlon. Rick, next event ang flip-top, lagay mo GL versus Ahon. Pero teacher nga pala to. Pareho kayo ni Deo Master. Anong pakiramdam na yung kabaro mo naguhubad sa battle? Habang ikaw panay ang bars, train of thoughts, para lang sa palakpakan. Siya naman panay ang Mars, kumekembot at nakikipaglaplapan. Tanginang yan. O dinamay ko yung teacher, baka degree niya ay iyabang. Oo, wala akong degree, sir. Ganon pag di kinakalawang. Ha? Wala akong degree, sir. Yung degree, sir, alam nyo na yun, tapos yung degree na sa pag-aaral, hindi kinakalawang. Fuck, tangina, ganda na. Kaya dahil dyan, papasok ako sa classroom nyo habang ako ay maoy brother. Lasing akong manggugulo, tas hahanapin ko si Tiger. Tatadyakan ko yung upuan, sabay dampot lang ng eraser. Tapos ikaw ay uutusan na yung blackboard paki-eraser. Blackboard, eraser, ulul, fuck you! At yung lente ng salamin mo, papalitan ko ng magnifying glass. Tapos putang ina mo, papaduty kita sa summer class. Kasi pasikat all the time, kaya pinag-initan ko yung eyes nang maalala niya kung paano siya napaso dun sa site. Oo, kay Paulo, naging weak yan. Kasi puro talk shit. Naging awit ka sa Christian na parang worship. Kasi yung mga pakulumo kada battle, ginagawa na ni Balakid. Tipong tira-tirang putahe yung eksakto na kawangis. Na iniinit na lamang ng iniinit, maagapan lang yung pagkapanis. At yung Binibira ni Lipram si GL dito sa punto-punto no. Parang medyo napapansin ko yung parang yun 3GS na ano, marka. Ang ina yun, bibirahin ka nila sa punto-punto, pre. Solid. reverse mo na pauso,
Puro iisa yung punto. Ito yung hustisya sa gumbursa na kay tagal mong inabuso. Ngayon ni-reverse ko yung parusa. Ikaw yung biktima sa dulo dahil berdugo na yung kaharap mong may takip sa ulo. Tangina kasi kinakahoy sariling pyesa, kabago-bago, pambihira. Ang pag-ulit ng ideya, mortal sin sa ating liga. Tas gusto mag-uprising ng tanga, edi pulbuhan na at ipila. Yung initiation, reverse akata, ikaw natitirahin ni Enigma. Tangina mo ba? Tapos kay Blacksmith sabi niya, Balakid, Allen, carry step. That breaks your step. Balakid at lang. Ang hirap mo i-map, gago ka! Sa dami mong step, tignan mo, oh. Ang layo ko na! Balik tayo. Balakid, Allen, carry step. Step mother, step sister, step not. Step in. Di mo ba kayang simplihan yung paliwanag? Ganda ng pakulong yun eh, no? Putang ina, kilipram ko lang nakita. Black and courage, steps, putang ina, bumaba ng ano. Yung makukuha din kaagad, tipong sa dami ng step, parang death march. O sa dami ng step, parang alay lakad. Yung step, kinonect sa traveling. Pinalanding niya with explanation. Pero kahit gaano kabigat yung scheme, lutang pa rin yung violation. O step, traveling, violation. Eh dinasalin pa by order. Pinakita ko lang kay Gago na ganun lang mag-turnover. Wait! O di ba? Mapabara o komedya na gagawa kong simplihan. Yan yung ayaw ng ponyeta sa pagbabar si stick to one. Pero laughter is the best medicine, yan ang sabi ng ilan. Kung laging sick ka lang sa battle, tol, hindi rin healthy yan. Ha? Ito na ba yung batang henyo na nanggaling pa ng gubat? Pwes daig ko pa minero kapag ako ang nanghalukat. Sick daw tong kalaban ko. Wala na daw makakalunas. Pero pag silip kalaban mo, mahahanapan ka na puta! Ang ina mo, oh fuck, gagi, mas gigil si Lipram dun. Tapos yun, napaka-solid din naman ng round 2 ni GL, pero yun, mas perfecto yung kay Lipram talaga. Hindi naman ganun kalayo yung agwat pero yung binibira ni Lipram si GL dun sa yun nga, sa punto-punto. Tingin ko kung sakali siguro yung kalimot ni GL sa umpisa lang, sabihin na nating mga, baka after 40 seconds, tas na, yun, parang dun siya sa may parting badang may nakalimot. Tas nabira niya pa ng dire-diretso rin yung niya, parang bar after bar na pinaggagawa niya. Tingin ko pwedeng pumalag pa talaga eh. Pero yun nga, parang dun siya nakalimot mismo dun sa mga punchlines niya na malalakas na So yun, klarado to, parang dun nga sa second round kay Lipcrab na to. Kasi sa performance, saka sa angulo din, saka sa mga punto-punto niyang ganun. Parang yun nga, parang ginagawa na yun ni Balakid, puking ina mo, tas ikaw ang ina mo, andyan ka lang. Parang ganun. So, round 2, Lipcram to. Panoorin natin yung round 3 ni GL. Yo! Sabi ni Lip kay Sardeo, bakit? Bakit ba big deal sa inyo yung edukasyon? Wow! Hanip ka, Brad. So dapat hustling agad. Kaya sa mga fans ni Lip, kung meron man, wag nyo nang pag-aralin anak nyo. At kung sakali, imbes mag-grade 4, ipasok nyo sa Urban Cali. Urban Cali, di ko alam kung grupo ba yun ni Lipcram o clothing line yan. Pero yun, magandang bira na umpisa kay GL, no? Parang sinasabi niyang, putang ina mo, hindi ba importante yung pag-aaral, pre? Magandang butas yun. Pag grade 5, got bars. Pag grade 6, branded. Para todo na. Saktong pagtungtong ng high school, ayun, fubo na. Bubo ka. Yung Bubo ka. edukasyon at diskarte, sabay iangat. Huwag maging hangal. At kung goods ka pa kay Lunis, sana nanatili kang aral. Pero sige. Ganda, no? Puto kayo na lupit. Kung goods ka parang educational angle, education bars, tas biglang kung goods ka pa kay Lunin, nanatili kang aral. Ganda nun. Ikaw sa kalye, ako sa klase. Pero yung Hasselmut diploma ko, walang bigat sa stage na to. Oo, sa school at internet, ikaw sa streets gumaling, pero kung ako yung teacher's pet, iba't underdog ka pa rin, di ba? Tas 6 digits yung demand, as if naman may ambag sa tickets. Tas advance yung TF, kala mo advance yung skill set. Bakit?
Sino ka? Ako, kaya kong pumunchline at pumunto. Kaya kong... May video. Shirt na black. Shirt na black. Teka, joke lang. Tawag dun fake distract. Ano na? Putang ina mo naman, GL. Papalabasin mo ba ng crowd yung isang ano eh, no? Pinagbintangan na ano. Pero hilig ni GL sa ganun eh, no? Mga pakulo niyang ano. Yo! Ganun mandamay. Ganun mag-troll. Pati bouncers kaya kong i-crowd control. Pati. Gagi. Yung Sir Arik yata. Walang Ano ba yun? Lumapit ba? control. Pati bouncers kaya kong i-crowd control. Yo! Walang pamilya o depression, panic attack o mental notes. Walang lines para sa ngipin, walang pake sa dental floss. Walang lines para sa ngipin, walang pake sa dental floss. Tangina, ganda nun. Yung floss na FLAWS. Fuck, tangina, talino na ito Kasi ni GL. kung balanse ka sa metro, ito'y demolisyon. Nakabase ka sa sentro, kaya di mo gets yun. Epektibo lang na berso, yan ay di solusyon. Ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Oo, nakasil mga halimaw at yung sakin wilder. Laging fire. Pag closed Pandora's box, pag Oppenheimer. Oppenheimer, putang ina, di ko gets yun. Mga kaibigan, sa mga nakakaalam nun, pa-comment na lang mga pre. Thank you so much. Yes, sir! Aking trailblazers, naging great pillar. Ikaw sa kahon ka na stuck. Puro lame, fillers naging dame. Lillard kasi pumasok sa box. At yun ba, fulfilling? Mas fit yung rounds mo? Masungkit panalo, ano feeling? Na wala sa'yo responsibilidad na iangat yung sining. Ano? Hambog na ba ako? Yung pang-anim na GL mayabang masyado. O di gets na yung pang-anim na GL malasik threat. Yun ba gusto nyo? Kahit wak na bara? Gusto nyo ng call out, ilabas nyo abra. Bakit hindi? Yun lang naman yung old god na sumagot sa akin. Yung iba ay puro idols ng sarap basagin. Kaya why? Makinig ka, Lipcram. Yung konsepto puro wise, kaya merong wisdom. Oo, bakit? Nakuha na ba, Lip? Sa lahat ng may pangalan, ikaw yung pangalip. Oo, wala nang daming twist. Sana gets mo aking gist. Naglista ako ng bakit, pero ikay wala sa bucket list. Yo, kaya ibuhos mo lahat. At ngayon ka magpabida, Lipcram ka lang at ako yung new era. At last, aangat yung nararapat sa akin yan mas bibilib. At ang sagot kong bakit, sa judges mo maririnig. Perfect ni Jill yung round 3 niya, yun, at napakasolid din. Pero ano, putangin na, pakinggan natin yung round 3 natin ni Mark Phil. Yo! Di na ako magre-rebat po. Kinana. For selfie bars ang puta. Woo! Napanood ko yung tryouts na ito. Puta, sayang lang yung oras. Yung kalaban niya sa finals noon, si Twing. Yung kapatid ni Pocahontas. At ang sabi niya doon, ako'y bumabaon, bibigyan kita ng 1,000 para naipamasahe mo doon. Joke lang yon, wala ako na pera na ngayon. Putang inang galaw niya. Tangina sa mga... Para naipamasahe mo doon. Joke lang Ay, yon, wala wala na. ako na pera na ngayon. Wala ikaw na pera na ngayon? Wawa naman ang Ujiwon. Mahirap eh, no? Magbababars ka na, magbababars, tapos aanggulohan ka ng ganun. Pero tanginan, sa aludo kay Lipcram eh, no? Nasilip niya pa yun, putang ina. Talagang
pinapatunayan yung ano yun, no, pag silip kalaban mo, mahanapan ka ng butas. Solid na ito si Lipra mag-isip talaga ng mga panibagong anggulo. Naalala ko yung laban niya din nung sa ano eh. Doon sa kay Aubrey, nung nakaraang second sight. Gagi, may mga anggulo din siya doon na parang kakaiba. Hindi ko lang alam kung totoo o hindi pero mukhang convincing siya eh. Mukhang convincing niya kung paano gawin. So, yun. Share ko lang. GL, mahal ka ng mundo. Ganon ka mag-freestyle tapos magtatawag ka ng all gods. Diyos ko! Pero sa pagkoconnect ng linya, nagmumukha kang matalino. Parang Samar to Tacloban yung binabaybay ni Iho. Ako yung Dante Barona na ngayon ay naparito upang magawa muling talunan itong tulay ng San Juanico. Ngayon sabihin mong di uubra, mga berso kong tinutugma. Di na kailangan pa ng hook, sa bridge pa lang may suntok na. O nasan na yung train of thoughts? Aligagana si tanga. Di na alam saan lulugar kasi nasa boundary ka na. Tangina kasi pang teacher daw yung mindset pag nag-construct paikot-ikot. Habang pang street lang aking knowledge pero wala nang pasikot-sikot. Tapos bumabattle daw para sa breads. Yung sunugan, yung bakery. Yun lang yung gig mo, tangina mo. Nakakahiya naman ako. Ako nga stock knowledge pero mas may movement pa sa'yo. Ang hilig pa mag-basketball reference, pang jawo galaw ko pare. Pakitaan mo ko ng reverse, tsaka uuwi ka ng may bali. Piling bowler pa tong Gilbert, kala mo sinong matikas. Iba kumpas ng aking handles, may iba yung pag-iingat. Dr. Strange yung pagka-wizard, ibang klase yung gilas. Bawat rounds ko'y tatatak dito kay Gilbert Arenas. Dr. Strange, Gilbert Arenas, wizard. Di naman sa unpredictable ako. Pero double entendre pag tumama, di mo mababasa yung spell na to. Kaya kung game lang, puta. Kaya kung... Pa-explain nga ako ng mga pre. Hindi ko nahuli. Sorry. Hindi ko masyadong nagets yung... Hindi ako familiar sa mga references niya, yung mga Gilbert Arenas. Sorry. Game lang, puta lame yan, nagbababad dyan sa bangkuan. Ako yung Lebron man na may headband at malaking kung sa ungguyan. O pwedeng Jordan, support yung left arm, konting tulak bago lutang. Pag ako ng end one, watch your step son, iba yung tunay na magulang. Kaya mapa Jordan o Lebron, wag na natin pahabain. Masyado nang alarming kung may fatal sin o something. Baka masyak kayo bigla kapag kay Kobe pa lumanding. Tangina. At yung pagnanakaw mo naman ng bara yung pag-uusapan natin. Kasi yung scheme mong barikada doon kay Sayad, na barikada sa aktivista, madali yan lampasan. Yung ideya mo may sabit. Ako'y napakamot lang sa anit. Kasi nung laban ko kay Lance, yun din yung scheme ko na ginamit. Kaya puro barikada lines kasi di ka lumusot sa balakid. Paliwanag mo nga yun sa akin, idol. Yung wordplay na barikada, halos parehas pagkagamit. Tas kinonek sa aktivista at same din na si Balakid. Grabe ang lala. Kala ko wais tong tanga. Hindi ka lang panay reverse, nagre-revise ka rin pala. Tas yung tatalian yung ulo na parang Hindi ko alam kung ano minsan talaga no, parang minsan nga meron din akong ganyan yung tipong gagi. Ang ganda na itong nasulat ko parang maangas to. Tapos biglang pag pre-practice ko sa kung kanino, tangina nasabi na yan yun yung sobrang dami ng battles po tangina, yun yung parang sumpa rin na tangina doon kayo no, parang kahit ako napakasaludo talaga sa mga battle rapper yung minsan na no, parang walang nakakaparehong angulo. Pero minsan talaga ganoon. So, kaya napakahalaga din talaga ng kung may nasulat ka na ipapractice mo din sa iba kasi magmumukhang magmumukha ng ninakaw mo pag pag hindi mo alam na meron na palang ganun, tas putang ina. So yun, ang mas madalas na pinapracticean ko ng ganyan etong mga dalawang Bicol boys ngayon, si Signo saka si Atoms. Naalala ko nung tapos na yung all three ko, parang ngayong second sight, dapat tapos na ako nung parang Sabado pa lang. So kung 26 yung laban, baka siguro mga 20 tapos na ako. Tapos nung nag-practice ako sa kanila ng all three, putang ina meron silang na putang ina nabanggit na yan nito, ni ganyan bla bla bla. So yung round 2, lalo na yung sa round 2 merong si Atoms mga nasabi doon na parang nasabi na yan ni ganto, ni ganyan bla bla bla. So yun. Yung imbis na tapos na ako ng 20, putang ina bigla ako nag-edit. So walang pahingahan yun. Kumbaga meron ako natanggal na mga nasa 12 to 16 lines siguro. Tapos pinalitan ko ng
panibagong anggulo. Yung anggulong napili ko naman tingin ko hindi naman siya ganun kabibigat. Pero base doon sa nangyaring laban, medyo naging effective naman siya. So, yun, sa pag-practice ko ulit sa kanila, medyo yun, pwede na, wala nang masyadong hindi na yung kapareho nung mga So, yun. Sadyang putang na mahirap talaga pag pag yan, sobrang dami ng battle. So, para sa akin talaga napaka-importante din ng may nakaka-sparring ka. Speaking of sparring mga kaibigan, dahil puro Visayas yung kalaban ko dahil si MP3 Visayas or Mindanao or basta parang Kabisayan yung lingwahe nila doon. Wala akong eto yung unang beses kung wala akong kasama sa kwarto, putang inang yan. So, sila, kung di ako nagkakamali, magkasama si 30, sino ba kasama ni 30? Yun, 30 MP3, si Kenzer Siban, si Sendlock saka si Article Clipted. Tapos ako putang ina nag-iisa. Kaya nga minsan minsan talaga, pag ako kasi talaga dumadayo, lalo pa nun, mas madalas na nakakasama ko sa kwarto yun, mga tropang Visayas. Kaya mga medyo naging kaibigan ko din yan, sila GL, sila Nikki, sila Six Threat. Dahil dun sa kasi medyo malayo din, di tulad ng mga dito sa taga Metro, medyo, yan, malalapit lang yung bahay nila. Bicol kasi pre, putang ina, alam naman natin na medyo malayo talaga to. So, yan, ayoko talaga sanang nakakalaban ng mga tropang Visayas natin, lalo na kung sa sa Manila gaganapin yung laban, pero wala, share ko lang. So, yun, mahalaga yung para sa akin, yung batawag dyan, pagpapractice kung kanino man, para at least kung may nakapareho ka man na angulo na mapapansin nila, pwede mo na mabago kagad. So, share ko lang, puking ina nyo. Ballpen sa bangko. Galing yung kay JN ng Motus. Nakasabay nyo dapat dito, gago. At kaya siya naparito para banggitin yung linya niyang eksakto. Haambalusin ko ng maso hanggang tuluyang mabaldado. Tas tatalian ko yung ulo na parang ballpen la sa bangko. Oo nga, parehas nga, no? Anong nangyari, Sino yun? Tangina, munti ka pa mag-choke Mr. Campo? Puta egul sa'yo. Baka kumounter ka pa. May teller ako. Counter Tangina, tangina. Ano? Ha? Tangina mo. Ano, nagandahan ka dun sa linya? Kasi applicable kay Pen. Nakatali na yung ballpen, no? Nanakaw niya pa rin. Woo! Idol! Porket yung MCD kilala. Porket yung MCD kilala, pwedeng magmaang-maangan. Magkalihab lang kanyang bara, pati aspiring ninakawan. Isa kang Magkalihab lang aking bara, aspiring. Tayo na, baka pinupunto dito ni Lipcram yung fire, aspiring. Ata na good looking. Tingin sa'yo nangingibabaw. Pero nakakurbata din si Lupin. Nakadesente pag nagnakaw. Kaya di na yan makaka-shortcut. Itong GL masasad life. Mga all gods magta-thumbs up dahil Lipcram naka-godlike. Ito pa yung current nyo, punyeta. Mabenta daw pag nagpabida. Pero ngayon sa bagong meta, iba yung Lipcram ng new era. Putang ina. Galit na galit si Lipcram napaka-solid. So kung tatanungin yung mga kaibigan, para sa akin siguro yung round 3 para sa akin medyo GL pa. Tingin ko lang mas siksik lang yung kay GL. Although yung kay Lipcram naman solid, napaka-solid din Kaso yun, parang medyo napatagal siya dun sa anggulong dun sa yun, nagnakaw ng linya si GL tapos may umakyat pa. Pero para sa akin mas parang yun, umapoy din yung kay Lipcram nung parang sa may second half na, doon na siya nakakakonekta ng Kasi para sa akin, pag nagre-react yung tao, parang nakakonekta ka ng maayos talaga nun, lalo na pag seryoso yung banat mo. So para sa akin, mas maagang nagawa ni GL yun. So para sa akin, yung round 3 kay GL pa. So, hindi ako nagkakamali, 1 tabla ba yun? Pero tingin ko 1 tabla, round 2 Lipcram, round 3 GL. So, yun, tangin na panoorin natin. Pagnood tayo ng kahit dalawang judging lang. Kwenta Balentong 10, GL vs. Lipcram, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho at para sa sarili. So ito din pala, mapapansin din natin yung yung gaano kahaba yung sulat nila. So lahat ng rounds pala medyo mahaba-haba yung kay Lip, lalo sa round 3, pero solid.
Nagbumukha din kasi mahaba yung kay GL kasi sa crowd reaction niya. Tulad nung round 3 niya, almost parang almost 1 minute. Yan yung mga laban na tingin ko panalo lahat talaga. Pero ang boto ng Urado, 3-2, magigay para kay Lipgram. John, gusto ko lang pala shoutout. Piring, under ng Pitik Film. John, abangan niyo yan. At gusto ko lang magpasalamat kay GL. Sana yung laban na to, tol, makatulong sa'yo para lalong mahubog. Huwag ka na magtatawag ng All Gods, balik na ako pagkatulog. Yun, GL. Shout out Putang ina, mayabang. Lip cramp, puking ina mo, mayabang ka. sa grand shooting ni Paolo Puyat, J.U.S. by G-Tech, Juju. Yun, bawi tayo. Sorry. So yun, binoto ko si Lipram. Round 1, tie para sa akin. Tablang-tabla talaga yun. Round 2, dahil din sa choke ni GL. One tie daw. Binoto kay Lipram. Round 3, sobrang creative nung take this track ni GL. Pero feeling ko, mas maraming lumanding talaga na suntok si Lipram. So yun, binoto ko si Lipram. Yo, Husky nga pala. Siyempre ako yung isang bumoto kay Lip Cram. Round 1, binigay ko sa kanila na draw. Pareha silang Tabla style talaga clash. man, Magkaiba man yung atake pero nandun pareho. Yung style nila sobrang napakahirap i-judge nung round na yon. Tapos nung round 2, medyo nawala si GL. Tapos sobrang performance pa rin ni Lip Cram. So binigay ko yung round na yon para kay Lip Cram. Tapos yung third, sobrang hirap na naman. Saglit lang, bago magpa-picture-picture. Mamaya may pila bawat. Ingay naman ni Sir Arik, tayo nakikinig tayo ng judging ni Senpai Gamin isa. Tapos Lip Cram, binigay ko yung round 2. Yo, isa ako sa mga bumoto kay GL. Putak ina, saan yung round 3? Yan, ito na distract na naman ako. Nangyari din pala sa akin yan nung event, no? May sinasabi ko, biglang nagsalita si Sir Arik. So, sabotay talaga. Napapansin ko yun. So, kaya na natin yun. Eto, binoto nito si judge pala ako dito ulit. Binoto ko dito si GL. De, pakinggan natin judging ni Sir Plasma. Actually, ang hirap talaga ang ganda ng laban, sobrang dikit talaga. Siguro para sa akin, kaya ako lang binoto si GL dahil tingin ko mas original hindi lang yung punchlines, pati yung setup, pati yung angles siya, lahat para sa akin original. Doon lang talaga lumamang. Pero either way, tingin ko hindi naman magreklamo na panalo si Lipman. Pero yun, para sa akin lang, personal preference, GL. Yun, gandang laban, sulit yung buwelta ko rin. So yun, isa pa yun, di ba? Parang yun nga, pag once na meron kang sarili mo or parang original yung bira mo, malaking factor din talaga yung mapatao manuhurado. So yun, tingin ko talaga yun yung pinaka-challenge sa amin sa Battle MC kung dapat may original kang mapakita. Pakinggan natin to si JD. Abangan nga natin pala si JD, may laban siya na itong paparating na May. Di ko alam kung 24 ba yun. Kalaban niya si Hiraf yan. Siguro round 1 para sa akin talaga. Parang tabla siya ng time. Round 2, medyo mag-choke si medyo mahaba yun. Pero nabaw din, pero binigay ko na si Frank. Round 3 para sa akin, tayo lang din ulit. Ang nag-deciding factor sa akin yung round 2, hindi siguro nag-choke si GL o kaya nakapagp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 apag
Yun, congrats pa rin Lip Cram. So Lip Cram to si JD. Then, boto ko GL, round 1 at round 3. Sobrang solid ng laban. Sa round 1, kuha ni GL yun. Round 2, Lip Cram. Parang nagkatalo sa round 3. Parang mas consistent yung pag-angat ng height ng round ni GL sa round 3. Binoto ko si GL, first round at third round, GL. So yun no. Medyo pala hindi naman masyado nagkakalayo yung pananaw din natin. Round 1 kay GL. Ay hindi, round 1 tabla, 2 kay Lip Cram, tas 3 gahib lang GL. So nakadepende lang din talaga sa pagtingin ng judge. Pero tingin ko napakalaking factor siguro din talaga yung no. Yung kung hindi nawala dito si GL, baka pwedeng mapasa kanya talaga. Depende pa rin kasi napakalakas din naman ng round 2 ni Lip Cram. Pero tingin ko kung perfect niya siguro, it's either ang mangyayari magiging yung round 2 magiging gahib lang Lip Cram o gahib lang GL, parang ganun. So yun, solid, panalo tayong lahat dito. Lalo na ako. Ano ba tawag dyan? Yun, maraming salamat sa panonood mga pre. At si GL tingin ko lalaban yata ito ngayong paparating na gubat nga pala sa June 28 yan daw. Di ko alam kung 28 ba yun. Tapos si Lip Cram naman, di ko alam kung saan gaganapin yung laban na itong round 2. Pero
Yun lang, puta na, maraming salamat GL at Lipcrom sa classic na laban. At maraming salamat sa panonood guys. At ano pa ba, tingin ko live siguro ako. Puta na, na-miss ko na mag-live. Gusto ko makipagkwentuhan sa ating mga kaibigan. So upload ko na to mga pre. Yeah, creeply motherfuckers.